nandito lang yan. Bago ang background niya. Secretary, mukhang walang kaalam-alam yung mga pro-Duterte senators na may nangyayari na palang pagmamaniobra kahapon. Gapangan. Mabago ang liderato sa Senado, Secretary. Last na lang yan. Ganyan naman yung nangyayari. Kung maalala nyo, yung kay Mig Subiri. Nangyari rin yun ng hindi alam nila Migs na sila ipapalitan na. At galit na galit sila, di ba? Alala mo, umiyak pa si Bato noon. Nung natanggal si Migs, yung pala, bumoto siya para tanggalin si Migs. Kaya usually, kung yan ay under the radar. Para hindi magkaroon ng tawag dito, ng attempt yung tatanggalin na ma-prevent yung kanyang pagtanggal. Pero bakit nga ba pinalitan si Chis Escudero? Ano naging dahilan? Anong mitsa? Yung bang kay Lubiano? Yung ba yun? Well, una ay yung kanyang approval ratings, kung imo-monitor nyo yung social media, ay pagguho. Diba? Gulping-gulpi siya dahil sa accumulation ng banat sa kanya mula dun sa forthwith, mula dun sa remand, diba? Hanggang sa kasalukuyan na controversy tungkol doon sa nagbigay sa kanya ng 30 million na bawal sa Omnibus Election Code. At yung association niya sa insertions, kung maalala nyo, 140 billion daw yung kanyang insert. 11 billion dito sa 142 billion ay napunta sa Bulacan. 9 billion daw ay napunta sa Sorsogon, etc. At itong nangyari dito sa kay Lubiano. Tama ka, no, Alvin. Parang tatlo yung binabalansin mo para manatiling Senate President. Popular opinion, yung suporta ng Malacanang, at yung suporta ng majority dun sa 24 separate republics sa Senado. Mukhang nag-fail siya doon sa tatlo. Kaya siya palitan. So, yun pala, Sek, hindi ka talaga nakakasigurado. Kapag hindi mo nakuha o hindi mo nalagpasan yung tatlo na yan, delikading-ding ka palagi. Yes, delikado ka dahil may relasyon yung tatlo sa isa't isa. Ang alam ko ay ito ay inamin naman ni now Senate President Tito Soto na ito ay nangyayari na for quite a while. Itong pagpaplano nila na palitan si Chis Escudero. Ang balita ko, mga 2 linggo na nangyayari ito. Ibig sabihin yung plano na siya ay palitan. 2 weeks na yan. So, paano mangyayari ngayon kay Senator Chis Escudero? Batay sa yung mga intel information, ano sila ngayon? So siya ba magiging minority leader para magpapalit na sila ni Soto? Well, definitely, nasa minority siya. Kung siya ay magiging minority leader, malamang magtalo sila ni Jinggoy. Dahil si Jinggoy, alam po, gusto rin maging minority floor leader. Pero most probably, siya na yung magiging minority leader. Pero ang makikita mo ngayon, clearly, ang kasama niya ay yung mga pro-Duterte. No? Kaya nga, oo. Kaya doon siya maipipinta talaga. Oo, pero yung magkapatid na Cayetano, parang naghiwalay. Si Pia napunta sa kabila, si Alan Peter napunta sa kabila. Well, naninigurado sila na hindi sila totally out. No? Yun ang nangyayari dyan. Parang hindi naman magbibiyak yung dalawa Pia at saka si Alan. Gusto lang nila, may 1 foot in sila, may 1 foot out. No? Naninigurado talaga. Oo. Yung kay Jinggoy at saka kay JB, hindi yung paninigurado. Talagang magkaiba sila ng posisyon. Anong sabi ni Marcoleta? The good one and the bad one. I wonder though, what happens to Marcoleta now? Kasi sa kanya yung Senate Blue Ribbon, mapupunta pala kay Senator Ping. Yes, siyempre out na siya, papalit si Ping. Ang magiging katulong ni Ping sa Blue Ribbon ay si Risa Hontiveros. Mahirap yung trabaho ng pro tempore. Nandun siya. Usually, pag nasa pro temp ka, wala ka ng chairmanship. Pero dito, medyo nag-break ng tradition, naging chairman din siya ng Blue Ribbon.
Pero ang magiging kakampi niya dyan o kanyang sidekick ay si Risa Hontiveros. Ayun. Pero sa palagay mo ba, Secretary, mag-shift ang atensyon ng Senado ngayon? Yan ang pinag-uusapan ngayon sa social media partner. Ganyan ba? Ang kutob ay titigil yung investigasyon sa mga flood control projects at ang Tapos? atensyon babalik sa impeachment. Kasi remember si Soto, ang gusto niya ituloy yung impeachment, di ba? Correct. Ano bang basa mo, Secretary? Tingin ko, magpapatuloy pa rin yung investigasyon sa corruption. Pero ang kaibahan ay idadagdag nila yung corruption ng previous government. Na kung napansin nyo, i-raise ni Tito Soto, at saka ni Risa, at saka ni Ping Lacson, medyo pinuputol. Ngayon ay idadamay na yon yung previous government. Parang meron din silang 13,000 flood control projects eh. Oo. At secretary nun, si Secretary Mark Villar. Yun yung magiging interesting dyan. Dahil sumama sa majority si Mark Villar. Pero malamang makasama siya sa investigasyon as Secretary of DPWH nung panahon ni Digong. Correct. So ibig sabihin, since ang sinasabi ng mga Diskaya na nagsimula sila daw sa gobyerno 2016, Oo. so dapat kasali yun sa uungkatin, hindi lang yung 2022. Yes, nakuha nyo. No, nakuha nyo. Ngayon, in limbo pa yung isa niyong tinatanong, yung impeachment. Paano naka-archive yan eh? So tatanggalin ba nila sa pagkaka-archive? Posible. Pero malamang ang Supreme Court hindi baguhin yung kanilang posisyon.